makapapantay. Pwede niyo po ba batiin ang inyong mga katabi, ang ating mga kasama dito sa on-site? At good morning din po sa ating mga online attendees. Come on, let's sing, good morning, Lord Jesus! Good morning, Father God! Good morning, Holy Spirit! We came here to praise and worship the name of our God. Sabay-sabay po nating awitin ang ating battle cry. Sa pangalan ni Kristo, tayo'y tinatawag upang magbantay, manalangin, mag-alab. Sa bawat sulok ng mundo, ipapahayag kapangyarihan niya, walang makapapantay. Sa pangalan ni Kristo, tayo'y tinatawag upang magbantay, manalangin, mag-alab. Sa bawat sulok ng mundo, ipapahayag kapangyarihan niya, walang makapapantay. Iba ay magaganap, tayo'y magbantay, huwag kang titigil, manalangin, walang humpay. Ito ang ating gagawin sa araw-araw ng ating buhay. Iba ay magaganap, tayo'y magbantay, huwag kang titigil, manalangin, walang humpay. Ito ang ating gagawin sa araw-araw ng ating buhay. Kay Kristo Jesus, ika'y magtatagumpay. Mga bansa'y matitidag, mga kahari ay babagsak, ngunit tayo'y matatag, handang magmamatiyag. Lahat tayo'y magpupuri, tayo'y magpupuri, magliliyaban, magtitindig. Digma ay magkaganap, tayo'y magbantay, huwag kang titigil, manalangin, walang humpay. Ito ang ating gagawin sa araw-araw ng ating buhay. Digma ay magkaganap, tayo'y magbantay, huwag kang titigil, manalangin, walang humpay. Ito ang ating gagawin sa araw-araw ng ating buhay. Kay Kristo Jesus, ika'y magtatagumpay. Kay Kristo Jesus, kay Kristo Jesus, ika'y magtatagumpay. Kay Kristo Jesus, kay Kristo Jesus, ika'y magtatagumpay. Sabay-sabay po nating bigkasin ang ating battle cry for 2025 in English po muna. In Christ Jesus, let the watchman anointing through prayers and alertness come alive in 2025. At sa wikang Pilipina naman po, sabay-sabay po tayo. Kay Kristo Jesus, tayo ay tumalima sa kapangyarihan ng Diyos, sa pananalangin at pagbabantay sa taong 2015. Hallelujah! Hallelujah, Panginoon! Ang title ng ating episode ngayon ay Humawak sa Salita. Kaninong salita? Yan po ang ating tatalakayin sa araw na ito. Samantala, nagpapasalamat tayo sa pagliligtas mula sa mga
unos at pagbaha. Ang buhay ng isang tao ay importante, lalo na kung ikaw ay mananampalataya kay Kristo Jesus. Pagbati po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ngayon dito sa ating lingguhang pagtatanghal ng Thursday celebration. Welcome po sa Thursday celebration. Salamat po sa inyo. Lalong-lalo na ang mga first-time viewers po natin, stay tuned for your blessings. So, wag po kayong aalis yan. Tapusin niyo po ang programa at pwede kayong mag-comment sa ating chat box, okay? Meron po tayong chat box sa mga comment section po natin at we will appreciate yung mga feedback ninyo. Kung meron kayong prayer request, pwede po rin kayong sumulat doon. Thank you po. Batiin po natin ng isang mainit na pagtanggap ang ating mga first-timers sa global, regional, region 1, 2, 3, 4, 5, 6, and Region 12. Metro Manila South Region, Metro Manila North Region, Rizal Sector, and the Central Church. Kamusta po kayo? We pray that you are all safe and sound with the Lord. Amen. We pray na lalo kayong pagpalain ng Panginoon. Ngayon po ay dadako tayo sa ating panalangin para sa ating bansa. Ama, sa pangalan ni Jesus, humingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan ng aming bansa, ang corruption, O God, ang injustice, O God. Lord, yung pag-aaway-away, yung bloodshed, Lord. Patawarin mo kami, Lord, sa mga lumalaganap na pagdanak ng dugo dito sa aming bansa. Lord, yung pag-aaway-aaway ng mga leaders namin, Lord, parang mga bata, Lord. Lord, hayaan magkaroon sila ng katalinuhan at magkabati-bati na sila for a single vision, Lord, and a single goal, Lord. Lord, for our country. Kaligtasan mula po sa mga bagyo at natural disasters. Lord, hindi po namin pinapayagan ng malalakas na bagyo na yan na makaland, Lord, sa aming bansang Pilipinas. Nais lang namin ng tubig, Lord, ang ulan. Salamat po, O Diyos. Lord, pinapanalangin din namin ang pag-angat ng ekonomiya, Lord. And of course, especially, Lord, the supernatural harvest of rice, vegetables, fish, chicken, and cattle at lahat ng aming mga pangangailangan. Ganun rin po ang bigas at sa mga araw-araw na pagkain ng bansang Pilipinas. Lord, and lastly, Lord, we ask, Lord, yung pagpapalaganap ng gospel o mabuting balita sa buong bayan, Luzon, Visayas, at Mindanao. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. 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 Ang pagkapit sa salita ng Diyos ay makikita natin sa buhay ni Haring Hezekiah. Okay, marahil narinig niyo na si Haring Hezekiah. Nagpapaalala ito ng kahalagahan na paghawak sa salita ng Diyos sa ating buhay. Ang Biblia po binigay ng Lord, ito yung kanyang salita. So merong mga pangako sa Biblia, pwede nating panghawakan. Okay, at ito ilagay natin sa ating puso at kung anong problema natin, may mga katapat na salita ng Diyos. Nung nagkasakit ng malubha si Haring Hezekiah, dumating si Propeta Isaias at dinalahan ng mensahe ang hari. Ang sabi ni Isaias, ito po'y sinulat sa Pangalawang Hari 20, umpisa na sa verse 1. Sa mga panahong iyon, nagkasakit si Ezekias at halos ikamatay niya ito. Pumunta sa kanya si Propeta Isaias na anak ni Amos at sinabi ng Panginoon na magbilin ka na sa sambayanan mo dahil hindi ka nagagaling, mamamatay ka na. Mga Hari, Ikalawang Hari 20 verse 1. So ito po yung message ng Diyos
through Isaiah for King Hezekiah. 'Di ba sabi, wala ka ng pag-asa, mamamatay ka na. Imagine yun, 'pag may bumisita sa inyo, tapos sasabihin sa'yo sa mukha mo, "Ay sorry, goodbye, mamamatay ka na, wala ka ng pag-asa." Ang lungkot, 'di po ba? Ano naging attitude ni King Hezekiah? Subalit hindi niya tinanggap ang mensahe. Okay, si King Hezekiah ayaw niya, sabi, "Hindi para sa akin 'yan." Siya ay humarap sa pader at nanalangin ng buong puso sa Panginoon. Okay, so yun pong naging, action ni Hezekiah, humarap siya sa pader at siya'y nanalangin at, ah, pinakinggan naman ng Diyos ang kanyang panalangin. Ito ang tugon ng Panginoon. Siguro sabi ni Hezekiah, "Lord, dagdagan mo naman ang buhay ko. Ang dami ko pang gagawin, Lord, bilang hari. Salamat po, Panginoon. Tulungan niyo akong lumakas sa pangalan ni Jesus." So, sumagot po ang Panginoon, sabi niya, "Bumalik ka kay Ezekias," sabi dun sa propetang si Isaiah, "na pinuno ng mga mamamayan ko at sabihin mo ito, ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng ninuno mong si David. Narinig ko ang panalangin mo at nakita ko ang mga luha mo, kaya pagagalingin kita. Sa 3 araw mula ngayon, makakabangon ka na at makakapunta ka sa templo ng Panginoon. Dadagdagan ko pa ng 15 taon ang buhay mo." May bonus pa si Hezekiah ng 15 years, dinagdagan ng Lord. "Ililigtas kita at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Iingatan ko ang lungsod na ito para sa karangalan ko at dahil kay David na aking lingkod." Yan po ay nakasulat sa Mga Hari 2:20. Napakabuti po ng ating Panginoon. Hindi lang pinagaling ni Lord si Hezekiah, dinagdagan pa ang buhay niya ng ilang taon pa, 15 taon. Ang ulat na ito ay paalala sa atin na kapag humawak ka sa salita ng Diyos, na kahit anong maging sitwasyon sa paligid mo, ang sitwasyon mo man ay maganda o sitwasyon mo ay wala ng pag-asa, ay maaring baguhin ng Diyos ang sitwasyon mo. So huwag kang susuko. No? Hindi tayo papabayaan ng Diyos. Si Hezekiah nga, si Haring Hezekiah, dinagdagan ng Diyos ang buhay ng 15 taon. Mahaba-haba na rin po yun, ano? Tandaan niyo yan. Ang ulat na ito, yan po talagang nagpapaalala sa atin na kung tayo ay kakapit sa kapangyarihan ng salita ng Diyos, na hindi mainam ang ating mga sitwasyon, para nakakapit ka pa rin sa salita ng Diyos, di ba? Mababago po ang ating sitwasyon. Mananalangin tayo sa Lord. Siya po ay nakikinig ng ating panalangin. At siya kumikilos, no? Ayon sa iyong hiling sa kanya, ayon sa kanyang kagustuhan. Hindi nag-rely si Hezekiah sa kanyang lakas. Hari siya, pero hindi niya naisip na akong magpapalakas sa sarili ko. Kakayanin ko to, di ba? Or kukuha ako ng maraming manggagamot para pagalingin ako. Hindi siya nag-rely doon or sa opinion ng iba. Iniligay ang kanyang pananampalataya, no? Talagang nabuhay yung kanyang pananampalataya sa mga pangako ng Diyos. Naalala niya, may pangako ang Diyos na mahabang buhay para sa akin. At siya ay nananampalataya sa mga pangakong ito. So siguro nakalista yung mga pangako ng Diyos kay Hezekiah. Pwede natin gawin yan, kumatay ng notebook. Ilista po natin yung mga promises of God para sa iyo.
Okay, minsan kasi 'pag nagbabasa ka makikita mo, ay, buhay na buhay ang pangakong ito ng Panginoon, ilista mo 'yun, okay. Praise God. Ano ang, ano ang ano ang kaya ang sinasabi ng Diyos sa buhay mo ngayon? Tayo, personal, meron bang mini-mention ang Lord sa atin, kanyang mga salita? Ito ba ay pangako ng Panginoon sa iyo? Narinig mo na ba yung pangako ng Diyos sa iyo? Yan po ay binibigay sa atin ng Panginoon. Marahil ito ay Bible verse na yung pangakong ito, marahil nakalagay sa Bible verse na pinalinaw niya sa iyo. Okay? O kaya isang pangako na pinagpipray mo o isang pangarap na nilagay niya sa puso mo. Marahil po lahat yan ay galing sa ating Panginoon. Meron ka bang pangarap? Meron ka bang pinagpipray na matagal na? Ito po ang gagawin natin, isulat mo at panghawakan ito. At kung may mga circumstances na medyo contradictory or laban sa ninanais mo o sa kabaliktaran ang nangyayari, magtiwala ka sa Panginoon na tapat na gaganapin ang kanyang salita. Kaninong salita tayo hahawak? Sa salita ng Diyos. Kaninong salita tayo magtitiwala? Sa salita ng Diyos. So nagpapasalamat tayo sa Panginoon na hindi siya nagbabago. Siya ay kagaya noon, yung panahon ni Hezekiah, ngayon at magpakailan paman. So para sa ating end or para sa atin, ang unang hakbang ay ang kilalanin ang Panginoon Kristo upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. So yan po ay maliwanag na sinasabi sa salita ng Diyos. Paano ka masisave? Masisave ka ba kung mabait ka lang? Masisave ka ba kung nag-work ka lang sa church? Or nagsisave ka ba pag generous ka, nagbibigay sa mahihirap? Maganda po lahat yon. Pero ito po ang sinabi ng Panginoon para ikaw ay maligtas, okay? Dahil tayong lahat nasa kaharian ng kadiliman dahil sa kasalanan ng unang magulang natin. Ngunit gano'n na lang ang pag-ibig ng Diyos Ama at pinadala niya ang kanyang bugtong na anak kung sino man ang manampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Na kung ipapahayag mo si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka sapagkat tinuring ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso. At kung ipapahayag niya na siya'y sumasampalataya, maliligtas ka. Romans 10:9 and 10. Huwag niyo pong kalimutan yan. Romans 10:9 and 10. In English, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Romans 10:9 and 10. Napakaklaro, napakasimple ang gusto ng Panginoon, ang approach natin sa kaligtasan. Kung narinig mo ang mabuting balita, kagaya ngayon, di ba, ay gagawa ka ng desisyon mo kung tatanggapin mo, kikilalanin mo si Jesucristo o hindi. Sa oras na kinilala mo siya at nag-pray tayo, lumabas sa iyong bibig na ikaw ay sumasampalataya sa Panginoon. Ang sabi ng Biblia, maliligtas ka. Kung galing sa puso mo yung paniniwala mo. May connection po ang puso at bibig. Hindi lang nguso, lumalabas ang nguso, malayo naman sa puso. Sa lahat po ng nais tumanggap at anyayahan ang Panginoon Kristo sa inyong mga puso, magpe-pray po tayo. This is a very excellent day na binigay sa atin ng Panginoon para siya ay
tanggapin at para siya ay tuloy-tuloy na makilala. Hallelujah. Sige po, sumunod po kayo sa panalangin ito ng kaligtasan. Sabihin niyo, Ama, malakas po, Ama, sa pangalan ni Jesus, ngayon po ay humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Hugasan niyo po ako ng iyong banal na dugo. At Panginoon, ako po'y nagdideklara na ikaw, si Kristo, na anak ng Diyos, nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing, subalit pagkalipas ng 3 araw, ikaw ay nabuhay na muli. Salamat po, O Diyos. Tulungan niyo po ako, Lord, sa paglakad ko kasama mo. Turuan mo ko ng iyong salita. Turuan mo ko ng mga ugali mo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Kung ginawa mo ang panalangin niyan, alam niyo, sabi po sa Biblia, ligtas ka na. No? May connection kasi ang puso at bibig. So I pray na tayo po ay mag-grow sa Panginoon. Paano ito pong nangyayari kung tayo po ay nagbabasa ng ating Biblia. Okay, yung araw-araw tinitignan natin, binabasa natin, at pinagbubulay-bulayan natin ng Biblia. Nang sa ganun kami makita tayong mga bagay doon na pinabago ng Lord ang buhay natin, nagbago na tayo. Meron namang mga bagay doon na basa natin at ito'y makakadagdag sa ating paglago. Okay, makakadagdag sa ating mga palitan ng mga ugali, gawing mabubuting ugali. Then, ito po ay kunin natin. Amen? So, ang Biblia po ay aklat ng buhay. At ang gusto ng Diyos, ang buhay natin maging masagana, matagumpay. Okay? At lahat tayo ay papunta na roon sa kanyang kaharian. Ayaw niyang may maligaw sa atin, baka saan pa magpunta sa kadiliman. Ayaw niya, once na tinanggap ang Panginoon, gusto niya magtuloy-tuloy tayo. So kung kailangan niyo po ng New Testament Bible, nagbibigay po kami ng libre na New Testament Bible. Ang gagawin niyo lang ay sumulat kayo sa amin or sa chat box, sabihin niyo lang saan natin ipadadala at makakarinig sa inyo ang New Testament Bible. Ito po'y babasahin ninyo, ito po'y pag-aaralan ninyo, ito po'y mamahalin ninyo dahil ito ang salita ng Diyos. So, ihintayin po namin ang mga notes ninyo kung gusto nyong makakuha ng libreng New Testament Bible. And nagpapasalamat kami sa Diyos na kayo tumanggap sa araw na ito. Ang bawat isang tumatanggap sa ating Panginoong Kristo ay napakahalaga sa Kanya. Ang buong langit ay naghihiyawan. Ang buong kalangitan ay tuwang-tuwa sa bawat taong nagbibigay muli ng puso nila sa Panginoon. So congratulations. God bless you. Pwede ka rin naming imbitahin sa Sunday na para makapag-worship tayong sabay-sabay. Dito po yan sa Jesus Christ Saves Global Outreach, 156 15th Avenue, Cubao, Quezon City. Ang ating celebration ay nag-uumpisa ng 9:00 ng umaga. Punta lang kayo doon, marami pong mga mababait na tao, na friendly people. Meron kaming registration table, i-register niyo lang yung pangalan niyo at sabihin niyo narinig niyo ito, ang invitation na to sa Thursday celebration. Okay, so iintayin po namin kayo sa darating na Sunday, 9 in the morning. Thank you so much and God bless you. Ngayon naman po ay tutuloy na tayo sa ating healing ministry. Ito po yung
tinatanggap natin ang kagalingan mula sa Diyos batay sa Kanyang sinabi, sa Kanyang salita. So kung ano yung sinabi na ng Diyos, yan ang matutupad. Psalms 103 verses 2 to 5. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from death. Hallelujah! Pupurihin ko ang Panginoon at hindi kalilimutan ang kanyang kabutihan. Pinapatawad niya ang lahat kong kasalanan at pinagagaling niya ang lahat kong karamdaman. Salmo 103 verses 2 to 3. Nako, napakagandang pangako po yan ng salita ng Diyos. Di ba? Na sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo Jesus, tayo ay tinubos niya mula sa ating mga sakit. Okay. So, ayun po ang alalahanin natin sa Psalms 103. Praise God. So, kung sino man sa inyo ang mga may sakit ngayon, itaas niyo lang ang inyong mga kamay at tayo ay mananangin. Yeah, there is power in the agreement of prayers. Kahit saan kayo naroroon, even through the cyberspace, maaabot kayo ng Panginoon. Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat Lord sa mga taong humingi ngayon ng touch mo and kagalingan mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga may hypertension. In Jesus' name, Lord, yun po ay tinubos mo na, Lord. Father, we speak, Lord, normal flow, Lord, of blood sa kanilang katawan at yung blood pressure nila ay mag-normalize. Thank you, Lord. Bless them, O God. Lord, yung mga sumasakit ng mga kasukasuan, in Jesus' name, Lord, we pray, Lord, sa lahat ng mga kasukasuan na ito, gumaling ka sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord. Yung may mga sakit sa puso, Lord, mabilis magtibok ang puso in Jesus' name. Father, we pray, Lord, na mag-normalize ang heartbeat, Lord, ng taong ito, Panginoon, habang siya'y sumasampalataya sa iyo. Heal in the name of Jesus. Lord, tinasasampa namin sa iyo mga bata, Lord, na may sipon, ubo. In Jesus' name, Lord, kaawaan mong mga batang ito, Panginoon. Alam po namin, mahal na mahal mo sila, Panginoon. We speak healing, Lord, to these children. In Jesus' name, mga lagnat, lumayas na kayo sa mga katawan nila. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Pasalamat po tayo sa Diyos kung nakaramdam tayo ng kaginhawan at kagalingan. At i-chat niyo po sa ating chat box. Sabi niyo, thank you Lord, yung sakit ng ulo ko nawala. Okay, kapain nyo saan kayo may sakit. Kahit hindi na mention nating sakit, pinag-pray na po tayo, kaya tayo po ay tinatanggap natin ang kagalingan na yan. Amen. And by the way, sa August 9 ay babalik po ang isang healing minister na galing po sa Indonesia. Siya po ay si Reverend Yosafat. So, ilagay niyo na po sa kalendaryo ninyo, August 9, 5 p.m. dito po sa JCSGO. Okay, so ito po ay libre. Magdala po kayo ng mga friends nyo, mga mag-anak nyo for Miracle for All Nations Healing with Reverend Yosafat. Ayan po yung address natin, 156 15th Avenue, Cubao at 5 p.m. Ang dami pong gumaling. Minsan po ay kukunin namin ng mga testimonies ng mga gumaling sa araw na yun, ng June 11 and 12. Dito po ginawa din yan. At babalik siya August 9. Praise God. Baka may assignment pa siya kay Lord na may pagagalingin pa. So, thank you so much. Punta po kayo para ma-enjoy ninyo ang presensya ng Panginoon. Ngayon naman po ay tutuloy na tayo sa ating segment ng Generous Giving. Ito po yung pakikisa natin sa gawain ito.
ito po yung pag-i-invest natin sa gawaing ito na, na magkaroon tayo ng pagkakataon na magbigay, okay. So, sabi po ay kung tayo daw ang nagbibigay, each one must give as he has decided in his heart and not reluctant or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So, ang sinasabi dito ng Lord, kailangan 'pag nagbibigay tayo, masaya tayo. O sasabihin niyo naman, "Paano na ako magiging masaya na bagyo na nga, eh." Kaya nga sinabi natin, ang salita ng Diyos 'no, walang sapilitan ang pagbigay, pero 'pag nagbibigay ka, ibabalik ng Diyos sa'yo 'yan, hindi ka magkukulang. 'Pag nagbibigay ka sa mga gawain ng Diyos kagaya ng ating Thursday celebration, 'pag Sunday, 'pag pumupunta ka sa church, nagdadala ka ng tithes and offering mo, yun po ay insurance sa atin na tayo'y pangangalagaan ng Panginoon dahil sumusunod tayo sa Kanyang salita. Maliwanag po ba? But just the same, hindi po ito sapilitan, yung pagbibigay po. So dito po sa Thursday celebration, tayo po ay tuwang-tuwa at nagpapasalamat sa marami nating partners throughout these years na nagtutusto sa ating mga kailangan dito sa production ng ating programa na ito. Thank you, Lord. So magbigay po tayo ayon sa sarili ninyong kapasyahan. Okay? Meron po tayong mga outlets ng giving at ito po ang mga sumusunod, ang generous giving po natin. Thank you, Lord. Yan po, okay. The generous giving, pwede po sa magbigay kayo doon sa China Bank, doon niyo po ihulog the Minister of JCSGO 113000005605. Meron din po tayong account sa Metrobank, the Minister of JCSGO 473-3473-738326. Okay, so tandaan niyo po yan. And meron din po tayo sa Union Bank, the Minister of JCSGO 0001500284404. So, and ang pinaka-popular po way of giving natin is GCash. Ito po ay nasa pangalan ng ating accountant na si Gary Tolentino. At ang number po ng GCash for Thursday celebration and Sunday celebration is 091506474446. And God will bless you as you give. Ito po ay namin ang nagpatotoo ng sa kanilang pagbibigay, sila ay umunlad, sila ay nagkaroon ng kapayapaan, nagkaroon sila ng mga creative ideas at sila naman ay umuunlad na sa mga panahon na lalo nilang namamahala ang ating Panginoon. Para po sa mga announcements natin, yung household salvation ay yung prayer natin for our loved ones na wala pa sa Panginoon, tuloy-tuloy pa po. Huwag niyo pong kalimutan yan, ilista niyo ang mga pangalan nila, ilagay niyo sa inyong study table or sa inyong Bible, and every time you pray, ay sambitin niyo sila sa Panginoon. Amen? Sila ay, yun ang mga puso nila, parang sinasabi niya, patigas ang puso, ayaw talagang kumilala sa Lord. Nananatili sila sa kanilang mga reliyon, kahit dalawa ang reliyon nila, pero ayaw sa Bible. Okay? Pero wag tayong mag-give up. Dadating po yung panahon na panghahawakan ng Diyos ang kanilang mga puso at sila mismo ang kikilala sa ating Panginoong Hesukristo. Ipag-pray po natin sila. Ang tawag natin dito ay household salvation. Unahin natin makamag-anak natin na mag-pray natin. And of course, gusto ko pong ulitin ang healing rally with Pastor Yosafat on August 9, 2025, 5 p.m. Mag-invite po kayo ng mga friends nyo, mga kaibigan nyo may sakit o walang sakit. Makita nila ang kilos ng Diyos sa araw na yan.
at si Yosaphat po at tayo, ipagpipray na natin ang healing ng ating bansa. Amen. Thank you, Lord. And then, isa pong special invitation para sa inyo. Celebrate with us our 45th Church Anniversary ng JCSGO on October 19, 2025. Ito po ay linggo, alas 9 ng umaga. At gusto ko na rin kunin ang pagkakataong ito upang batiin natin ang celebration ng Region 2 ng kanilang 43rd anniversary. Congratulations na sila Bishop Rana, din si Pastor Kari, ang kanilang mga pamilya, ang lahat ng pastors ng Region 2, mga leaders nila at mga disciples. Magkikita-kita po tayo dyan sa linggo. So, ayun po, congratulations again. So, tayo ngayon po ay magkakahiwa-hiwalay na. Tayo po ay mananalangin, closing prayer po. Say, thank you, Lord. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ipakita ng Panginoon ang kanyang kabutihan at awa sa inyo at malugon ng Panginoon sa inyo at bigyan niya kayo ng mabuting kalagayan. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Hallelujah. Salamat sa pagtipon-tipon natin. Salamat, Lord, sa presensya mo. Salamat sa mga biyaya mo, pabor mo, Lord, sa bawat isang pamilya, Lord, na nanonood dito, Panginoon, sumasama sila every Thursday, oh God, just bless them, Lord. Salamat, Lord, even sa mga global families namin, Lord, nakasama namin yan. And we give you the praise, the honor, and the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So magkita-kita muli tayo sa susunod na Thursday. Dito lang sa ating, alam niyo na ang pangalan natin, Thursday Celebration. God bless you. Magsaya tayo ngayon, pagkabuhay ang ating Panginoon. O magsaya sa piling niya'y sabay-sabay tumalon. Hindi papipigil sa pagsamba, galang sa aking puso'y nadarama. Kaya't halika na't sumama na, sumamba sa presensya niya. Jesus, wala nang iba. Hindi papipigil sa pagsamba, galak sa aking puso'y nadarama. Kaya't halika na't sumama na, sumamba sa presensya niya. Hindi papipigil sa pagsamba, galak sa aking puso'y nadarama. Kaya't halika na't sumama na, sumamba sa presensya niya. Tagumpay pagpapala ay sa'yo lang matatamasa. Salamat, O Diyos, Ikaw ay dakila. Ang tagumpay at pagpapala ay sa'yo lang matatamasa. O
sa pagsamba, galak sa aking puso'y nadarama. Kaya't halika na't sumama na, sumamba sa presensya niya. Hindi pa